Isa ka ba sa mga nakaranas na ma-restrict yung account mo sa Facebook, yung business portfolio mo, yung business manager mo, yung mismo account mo? And the worst thing, hindi mo alam kung paano i-contact si Facebook na mabilis dahil napakaraming article sa loob ng Facebook Help Center. In today's video, pag-uusapan natin kung paano mo nga ba makukontak si Facebook sa mabilis na paraan and sila na mismo yung kukontak sa'yo. Simulan na natin, paano mo nga ba kukontakin si Facebook na mabilis? Yung hindi ko yung nagbibeg kung paano ka nga ba nila makukontak, paano masusolusyonan yung problema mo. So, all you need to do is go to facebook.com. Any browser, nag-work naman yung facebook.com. So, once na nasa profile mo na ikaw, make sure yung profile personal to ha, hindi ito yung sa business manager o yung business account mo. Kung binubyo mo yung mismo profile mo sa Facebook, yun sa'yo yung makikita mo dito. So, for this example, clinic ko yun. Okay, mapupunta ako dito. Wala kang gagawin dito sa personal, okay? Puntahan mo rito sa switcher. Pagpunta mo dyan sa switcher, just click yung arrow down. Ito. Then, makita mo dyan yung help support. Okay? I-click mo lang din tong arrow dito. Ayan. So, pag-click mo dyan, wala kang pipindutin anything here dito sa tatlong to. I-report mo yung problem. Okay? Report the problem. Then, click yung something went wrong. Ayan. Then, include mo lang din dito. Ayan. Include in report. Click mo lang yan. Then, allow. Now, since yung area na i-report mo, for example, is yung page mo, so all you need to do is hanapin yung page. Ito, for example, may page. Then, i-report mo na dito kung ano yung problema mo dun sa page mo. For example, may nag-clean ng page mo, di ba? Ibang business siya, pero clean name niya yung business page mo. Ngayon, ang gagawin mo, i-report mo siya kay Facebook. So, ano ba yung mga ilalagay mo dito? Number 1, yung mismong page mo. So, share ko lang muna sa'yo. Balik tayo dito. Punta tayo sa Facebook. Okay, balikan natin to. Punta tayo sa Facebook. Then, puntahan ko lang yung page ko mismo. For example, itong Coach Charlene. Okay. So, all I need to do is puntahan mismo yung page. Then, yung makikita mo rito, ito. Yan yung page mo. Okay, yung page link. Now, yan yung ilalagay mo rito. Ayan. Let's go back. Nag-exit na siya. So, help support, report, something went wrong, include report, then allow mo lang yan. Etong picture na nakuha or yung screenshot, i-X mo yan. Yan, for example, page nga yung problema natin, no? Yung link na kinapi ko kanina, ito yung link na to, sa iyo, page mo yon. So, for example, ang i-report mo dyan is, may nag-claim ng page mo dun sa business portfolio mo. So, hindi mo siya mailagay dun sa portfolio mo kasi may nag-claim nga. So, all you need to do is include yung mismong page link mo. Kapag meron na yan, i-report mo din kung sino yung business na nagki-claim ng page na yon and ano yung problem na na-encounter mo. Okay? So, once na ilagay mo na yung lahat dyan, make sure na ilagay mo yung important details talaga para hindi sayang yung paglalagay mo ng ticket. Okay? Yung pag-queue. May queuing pa kasi dito. Then, dito sa screenshot or video, I highly suggest and recommended talaga na maglagay ka dito. If you have proof na ikaw talaga yung legal na may-ari ng page na yon, ilagay mo siya dito. And any additional proofs na makakapagsabi na ikaw talaga yung legit owner, no? So, ilalagay mo lang din dyan. It's up to you kung gusto mo ng screenshot, kung gusto mo ng video lang, di ba? Kung video, I think meron yung limit, no? Limit na storage. Or at least yung size. Pero kung screenshot naman, pakita ko sa ito, yung pwede mong gamitin. You can use itong Google extension. Dito tayo sa Chrome, extension Chrome. Then, hanapin mo rito si Go Full Page. Yan. Go Full Page. Now, the powerful here, dito sa tool na to, ika-capture nyo na yung buong page. Okay? Without you doing na i-copy siya or i-screenshot siya ng one by one. Kasi may limit, di ba? For example, this screen. Itong screen na to, maliit lang. So, kay Go Full Page, kaya niya yan i-screenshot ng buo. Add mo lang siya. So, as you can see here, naka-add na yan dito sa akin. In order for you to pin yung pinakang extensions mo, let's say, ito na na-install mo na, no? I-click mo lang tong pinakang puzzle symbol or icon. Pag-click mo nyan, may kita mo tong mga pin color na to. Kapag nakaganyan yan, ibig sabihin, naka-pin na siya. So, nakikita mo lumalabas unpin. No? So, sa scenario mo, kung hindi pa nakapin yung Go Full Fade extension, pwede mo ipin. Example, ito.
Hindi siya naka-pin, di ba? So, pwede i-click yung pin, then ma-add na siya dito. So, yung pinakang purpose, ba't natin gagamitin si Go Full Page? Kung kailangan mo nang maglagay ng screenshot dito, okay? Kailangan mo nang maglagay ng screenshot dito, dito mo magagamit yung power ni Full Page. Okay, Go Full Page. Example dito. Click ko lang yan. Dito tayo. Sa Facebook mismo. Click ko lang yan. Then, as you can see, nag-automatic na i-capture, okay? And dito pa yung isa si pinakamaganda dito sa Chrome extension na to, no? Pwede mo siyang i-download as PDF. Pwede mo rin siya i-download as PNG. So, it's really up to you kung ano yung gusto mong i-upload dito kay Facebook, okay? Now, kapag meron ka na yan, etong submit button, magiging available na yan. So, for example, naglagay lang tayo dito ng example lang to, report the problem. Sample lang. Ayan, kung napansin mo, naka-blue na yung submit button, no? So, ibig sabihin, enabled na siya. Ngayon, kapag wala ka pang nilalagay dyan, magi-grayscale yan. So, ibig sabihin, unenabled. No, kailangan mo na mailagay mo yan. Ang mangyayari dyan, kapag nakapag-submit ka na, since naglagay ka na ng mga attachments, ng videos, pwede ka na i-contact ni Facebook directly dun sa email mo. Anong email? Yung email na ginamit mo during your registration sa Facebook. Yung mismong profile mo. So, for example, ito ang akin, yung Charlene Pakatan. So, yun mismo yung profile ko. Diyan ako i-contact ni Facebook. Kung ano man yung Gmail or email na gamit ko during the registration. Now, yung i-email sa'yo ni Facebook, may mga instructions yun. So, dun ka nagagawa ng next step mo. Ngayon, paano naman kung iba yung maging problem mo, i-report mo, no? Ito kasi pages. For example, ang problem mo naman is nasa profile, you can choose profile. You can also choose yung privacy. Okay, lahat na nakikita mo rito, pwede mo siyang i-report. At the same time dun sa settings, di ba? Kung may mga hindi ka makita dun sa settings mo or nagugulhan ka dun sa settings proper setup, pwede mo i-click yung settings, then i-report mo or humingi ka ng assistance sa Facebook. Okay? Pero kung sakali na hinahanap mo rito, business manager, hindi kasi makikita dito agad yung business manager. Di ba? That's why, si Facebook, naglagay sila dito ng other. Yan. Other. Diyan sa other, pwede mo na ilagay si business manager. Okay? So, for example, I'm reporting my business manager due to wrong input of blah, blah, blah. So, it's up to you na. Case basis kasi to guys. Pero, ang pinapakita ko sa iyo is, there's still a way para i-contact si Facebook. Unlike kapag nandito tayo sa Facebook Help Center, pag tinype mo lang siya na Facebook Help Center, here, ang mangyayari dyan, may mga articles naman, no? Pagpunta mo dito sa Business Visit Center, yan, maraming articles. Pero ang problem dito, anong articles yung related dun sa concern mo? Diba? Dun sa problem mo. That's why, it's very helpful na gamitin mo to. So, hopefully, may mga natutunan ka, may biggest insight sa'yo tong itinuro ko sa'yo ngayon. And kung isa ka sa mga nakaranas right now ng restriction or ng any problem na na-discuss natin dito sa video na to, feel free na i-apply din to dun sa problem mo. And after that, pwede mo rin naman akong inform kung may mga in-update ba sa si Facebook or kung may mga kailangan kang gawin and then naguguluhan ka kung ano yun, pwede mo akong i-message kung kailangan mo ng help. Kung gusto mo naman matuto ng step-by-step tutorial talaga na one-on-one coaching, okay? Feel free to click the link below in the description box. Ilalagay ko dyan yung link kung saan nandun yung mga details para dun sa one-on-one consultation ko. This is a personalized consultation, guys. So, kung may problema ka sa Facebook, you don't know how to start sa Facebook ads, magkaroon ng growth dun sa pag-ads mo, pwedeng na-try mo na mag-ads before, pero hesitant ka kung tama ba talaga yung ginagawa mo, you can click the link below para makita mo yung mga details, ano ba yung mga inclusions dun sa package, ano ba yung magiging benefits mo once you enroll dun sa one-on-one consultation natin. So once again, this is Coach Charlene Pakatan. Thank you for watching and hopefully marami ka natutunan sa video na to. Until the next episode, God bless you.